Gemini. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of Feb. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kama sa mga Gemini, let's see kung anong meron, kung anong bago, kung anong paulit-ulit na ginagawa. Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of Feb. Collective energy ng mga Gemini, please. Collective energy ng mga Gemini. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11 and the messages coming from a different account. Hindi po ako yun. Gemini, collective energy ng mga Gemini. Let's see kung ano meron. Let's see. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sadness. Sinong nalulungkot? Sinong nadidismaya? Napapagod, nalulungkot, feeling defeated about this connection. May mga kasinungalingan, you feel like akala mo okay na, akala mo ito na yung gusto mong relationship, akala mo ito na yung opportunity na hinihintay mo sa buhay mo. But it feels like hindi pa pala. Okay, false alarm. Nagkaroon ka ngayon ng overthinking kung i-move forward mo pa tong sitwasyon ng buhay mo na to, whether love situation or business, okay, trabaho. Pero sabi mo, may mga natutunan ka kung ano man tong nangyaring medyo hindi masyadong maganda sa buhay mo. Meron kang iniisip about a love situation? Are you really ready to commit? For some of you na may involved na kasal, parang sabi mo mukhang hindi ka ready na ayusin yan. Or dun sa mga single, hindi ka pa talaga ready to commit. Marami ka pang inaayos tungkol sa kaperahan, kabuhayan. There's a masculine here na very confident na kahit wala siyang solid plans or kahit puro salita lang, kakapit lang si feminine. But I feel that's not the case. Kaya siguro merong mga misunderstanding dito. Because may nakikita kong expectations na sana nag-move forward to. But then walang nangyari. Someone feels so broken-hearted, nagkaroon ng paulit-ulit na reconnection, reconciliation in the past, pero mukhang naging mabigat or toxic kayo sa isa't isa. Nagkaroon ng feeling of defeat, maraming doubts, nagkaroon sa'yo ng parang nawala yung balanse, no, ng intuition na parang dapat na ba talagang bitiwan, ilalaban pa ba, ito ba yung tamang tao, kung hindi naman, why you so strongly feel about this person, bakit hindi ka maka-let go. Pero ang totoo kapag mga sabihin natin karmic connection, it might feel like a blessing, it might feel like a soul connection because of the chemistry and the fire na meron sa inyong dalawa. Pero this is like, kaya may ganong klaseng attachment because may dala lang na lesson para sa inyong dalawa. Okay? Same old cycle, sabi ng feminine, pero nagde-detach na siya paunti-unti. Let's see, sinong hindi ready sa relationship? Wala namang problema, no? Kung hindi ready for any commitment, mahalaga. Aware kayo sa isa't isa na what you're ready for. Kasi mahirap, no, kapag sa dulo nyo pa malalaman na magkaiba pala kayo ng plano sa buhay. Okay. I feel naging mabilis ang love connection na to. Andyan yung attraction, chemistry nyo sa bawat isa. Though, it feels like parang, destiny. It feels like gano'n, no? Gano'n siya nagsimula na parang, eto destiny to, ito na talaga ang iyong person. But, in the middle of the connection, parang napaatras ka at napaisip ka na, teka lang, eto ba talaga yon? Parang oo na parang hindi. Okay? So, nagkaroon ka ng doubts with your intuition. You try to manifest, no, minanifest mo to eh. And also, aside from love, meron ka rin minamanifest na mga kabuhayan, kaperahan, cheque, kung ano man. Okay? I feel this love connection, nagkakaroon ngayon ng hindi pag-uusap or miscommunication or block communication. You might be dealing with kapareho mong Gemini, Aqua, Pisces, Taurus, Leo. Okay. So, may mga doubts, may mga prayers and manifestations ka. Sabi mo, Lord, ito na ba talaga yung relationship na gusto mo? Kasi kung hindi naman ito talaga yung para sa'yo, bigyan ka na ng wisdom and sign ni God na hindi talaga to para sa'yo.
Ngayon, kung ito talaga yung para sa'yo, bigyan ka lang ng wisdom how to fix this connection. Okay? Ngayon, pagdating sa mga kabuhayan, kaperahan, sabi mo, Lord, paki-expedite naman please ang mga pangarap because sabi mo ay binibigay mo naman yung mga sipag, no, yung mga effort na kailangan. Okay. Sometimes, no, very Gemini energy, sometimes you feel happy, but talaga pag tinamaan ka ng, minsan may ganun tayong mood swings, no, pag tinamaan ka ng kalungkutan, minsan feeling mo parang gumuguho na yung mundo, gaano ba talaga kahalaga tong relationship na to, minsan nangihinayang ka, minsan sinusuka mo na siya, minsan gusto mong balikan, minsan gusto mong sipain palabas, no? So, ground your energy. Kung ako sa'yo, para mas maging balanse yung mga iniisip mo, you journal it. If you keep this connection, anong meron? Pag binitiwan mo, ano yung possible mo? Wala. Yun, no? Kumbaga sa financial sheet, gawa tayo ng, sabihin natin, consider this as your love bank. May debit credit. Kapag hinawakan mo yung relasyon na to, ano yung meron? Pag binitiwan mo, ano yung pwedeng mawala? Malulungkot ka ba? Ano yung naitutulong din niya? Mas marami ba yung tulong, inspirasyon, o mas marami yung sakit ng ulo? Okay? Nalulugi ka na ba? Kabibili ng gamot sa sakit ng ulo? Kakikip mo sa taon na to. Okay? So, right now, sabi ng ating mga Gemini para sa'yo, you just want to avoid conflict right now, pagod ka sa away, gusto mo chill-chill lang, gusto mo ng peace of mind. Sabi mo kung hindi naman din totoo yung offer of love, hard pass tayo dyan. Okay? Your person. I feel yung person mo naghahanap din ng like, kabuhayan, kapirahan, financial stability. Okay. Alam mo, may trust issues kayong dalawa kung sinungaling sa inyong dalawa. Sabi mo, sinungaling siya. Sabi din ng person mo, sinungaling tong Gemini na to. May trust issues kayong dalawa. But it feels like for now, mas makakabuti daw na unahin nyo muna yung personal growth at kabuhayan, kapirahan because mukhang medyo, kung maayos tong connection na to, medyo malayo pa. Hindi ko pa matanaw dito. Tama din naman, may mga doubts ka rin naman kung jive ba talaga kayo, magkakasundo ba talaga kayo with a two of cups energy. Yung mga bagay na gigil ka sa kanya, paano pag hindi niya mabago? Kaya mo ba yon? If not, bitiwan mo na lang. Okay? Again, balik tayo sa love bank, debit credit. Mas madami ba ang inspirasyon at naitutulong ng connection na to sa'yo? O mas palugi ka at parang ikaw lang yung bigay ng love and, effort sa connection na to? Hanggang ngayon, marami ka pa rin ino-overthink about this connection. So, until around June, meron ka mga ima-manifest na mga both, no? But I feel this is more about financial goals, personal growth, especially on the side of the feminine, lalo na kung may anak, mga iniisip mo, paano na yung pangarap, paano kikita ng mas maganda, matatanggap ka ba dito, makukuha mo ba yung promotion, because meron kang iniisip na productivity and financial stability, not just for you, but also sa mga mahal mo sa buhay. Okay? Andito pa rin ang trust issues ng feminine, ng official feminine sa kanyang masculine. Kung tatanungin mo ko, Empress, the official feminine, kung meron pa rin kinakausap or ine-entertain ng iyong person, I feel meron. Kung hindi man, kumbaga, hindi pa tapos ang karmic cycle nila. Kumbaga is may potential pa rin nakausapin at mag-reconnect pa rin siya sa mga naging third-party energies here. Though you really, lalo na doon sa may involved na kasal, pagsasama or anak, nire-respeto mo naman na parang connected ka pa rin sa masculine na to kahit anong mangyari. And ideally, hanggang kaya mo sanang ayusin ang love situation na to, aayusin mo. Pero paano nga ba kung talagang nahihirapan na ang iyong emotion sa relationship na to? Okay. Sa mga naghahanap ng bagong opportunity sa trabaho, claim it before the mid-year, before around June. May darating sa yung malaking kontrata, bagong trabaho, promotion, increased recognition. Claim it. Focus muna sa kabuhayan, kaperahan. Okay?
Ingat lang, may nakikita din akong energy dito na baka hindi pa dumarating to nangungutang ka na at kung ano nang binibili mo because you feel like, yung increase ko, may dagdag na ganun. Pwede ka nang bumili ng ganyan. Dahan-dahan lang. Magiging maganda ang kontrata na to, magiging masaya ka at like parang sabihin natin may mga taong malapit sa'yo na ibabalita mo kung ano man tong promotion at magandang balita tungkol sa iyong personal growth. Okay? Ang personal growth, hindi naman liyan lagi tungkol sa pera. It could be like, may natapos ka, like may career na bago, new skill, nakapasa ng exam, or kung ano man, mga workshop, kung ano man. Okay? So, I feel hindi pa naman totally tapos ang connection na to. From time to time, may pag-uusap pa rin kayo. So, kung ano man ang ikakaganda ng relationship na to, nasa inyong dalawa na to. But, if you feel na mas marami ang sakit ng ulo, BT1 na. Okay, potential is a potential. Alam mo yon na parang bumili ka ng like gagawin pa lang na pwedeng magawa, pwedeng hindi, or pwedeng pag nakita mo yung outcome, pwedeng mong magustuhan at pwede ka ma-disappoint. Okay? Kaya ang sa akin, ang lagi ko sinasabi, pumili ka ng taong yun na talaga yung gusto mo at para hindi ka aasa sa potential ng tao na yan. Alrighty? And that would be the Gemini reading for the month of Feb. See you again in a few